Ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na 20 pesos na kada kilo ng bigas, magkakatotoo na raw at sisimulan yan sa Visayas. Mismong si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang nag-anunsyo niyan. Kasunod ito ng closed-door meeting sa Cebu Provincial Capitol, kasama ang Pangulo at ang ilang gobernador ng Visayas. Our President has given the directive to the Department of Agriculture to formulate this to be sustainable and ituloy-tuloy hanggang 2028. 20 pesos kada kilong bigas, pangarap noon. Pero heto, pilot project na ngayon. Sinimulan na ng Department of Agriculture ang rollout ng Rice Subsidy Program sa Visayas. Katuparan umano sa isa sa mga matunog na pangako ni Pangulong Marcos. Kapag talaga nagawa natin ang cost of production, binaba natin, ay bababa rin ang presyo ng bigas. Pagka naging mas normal na ang sitwasyon, malaking pag-asa talaga natin na ibababa natin ang presyo ng bigas. Anong masasabi nyo sa hakbang na ito ng gobyerno? Sapat ba ito para gumaan ang bigat sa bulsa? Pakinggan natin ang kanilang masasabi. Maganda naman sana yung 20 pesos per kilo ng bigas. Sana naman yung magandang quality. Mas maganda sana kung dito sa Manila kasi marami nangangailangan dito. Yung 20 na yon dapat yung quality niya nung ganitong pang 50, mga ganun, pataas. Ang the best doon is yung quality niya is okay din. Mas inuna sana ang Metro Manila kasi mas maraming population dito. Eh di maganda, malaking tulong sa mahihirap yun, lalo na sa mga taong walang makain. Dapat magkaroon din po dito. Dito kasi mataas pa yung nakukuha sa Bulacan. Mas okay naman yung nauna sila, yung mga probinsya kasi doon talaga nanggagaling yung produkto. Good news yun. Sana maganda yung bigas. Kung doon magsisimula at kakalat naman sa maraming lugar, okay lang naman siguro po yun. Ang importante naman, maging affordable naman sa lahat yung bigas eh. Binatikos ni VP Sara Duterte ang 20 pesos kada kilong bigas. Sara Duterte. Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga hayop ang mga Pilipino. Pero ayon sa palasyo, tuloy ang programa. Kasama natin via Zoom si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro para sagutin ang mga isyong ito. Magandang hapon po, Yusek Claire. Yes, good afternoon, Nina. Yusek, unahin na po natin ito, no? Ano ba ang tugon ngayon ng palasyo sa mga nagsasabing panghayop lang daw ang bigas na 20 pesos per kilo na programa ngayon ng gobyerno? Ito nga po nakakataka, Ninya. Hindi pa po nakikita ng Vice Presidente yung bigas na ibebenta. Puro na pintas. Hindi po ba mas maganda, Vice Presidente siya? Siya mismo ang isa sa mga sumasama sa ganitong magandang proyekto ng Pangulo. Ito naman hindi para kung kanino, ito naman para sa taong bayan. Tandaan natin, Ninya, ang ibebenta dito, yung binebenta ngayon, na worth 33 pesos. So hindi ito masasabing panghayop. And ang panggagalingan nito, Ninya, ay mula sa mga local farmers natin. So ang tingin ba niya, ang mga produkto na ibibigay ng mga local farmers natin ay panghayop lamang? Masyadong buong degrading ito sa mga local farmers natin. Kaya nga po itong si Agriculture Secretary Francisco Laurel, nasaktan po sa tinuran. Itong si VP Sara. Dahil napakababa naman po ang tingin niya sa kwalidad na binibigay po ng mga local farmers natin. Hindi po ito katanggap-tanggap. So talagang may sistema po tayo. At katulad ng nababanggit ko lagi sa inyo noon, hindi tayo magpapalabas ng pangit na bigas o yung hindi na makakain o yung tipong sabihin natin, hindi panghayop po. Yun lamang po ang masasabi natin yan. Ito po yung binibenta natin na dito sa food security emergency na regular rice, well-milled rice natin. So, ano po yan? Pero wag naman yung katapat nung imported. Halimbawa, nung jasmine rice, baka naman ang nahanap ng iba, kamukha nung jasmine rice. Mahirap naman po yun. At baka mag-expect ang mga tao. Hanapin sa atin ay jasmine rice. Yung dinurado. Si Mandoming. Halos katapat po yan ng ating lokal na well-milled rice. Well-milled rice. So hindi naman to durog, parang binled.
Ay, hindi po. Pero at ang katotohanan po niya, siyempre meron po talaga namang percentage of brokenness. Ito po yung hanggang mga 25% po ang brokenness. Hindi, okay lang po yun. Okay lang po yun. Ano po yung gano'ng kaluma, yung pinakaluma na bigas ninyo? Ito po ay mga less than 6 months. Yun po yung pinakaluma natin na dinidispose po ngayon. No? Yan po. Pag less than 6 months, so ano tsura na niyan na administrator? Ay, maganda pa rin naman po ito. Yun nga, katulad ng nababanggit ko sa inyo, ito po ay regular on a monthly basis. Chine-check po iyan, tinetest, inaamoy, at lahat po ng parameters tingnan. So kapag yan ay hindi pumasa na sa parameters ng NFA, hindi na po yan nilalabas. So ganun po tayo kasigurado dun sa testing system natin. Maganda po ang proyekto, programa ng ating Pangulo. Wag naman po niya sanang sirain. Yung si Claire, Jack Batallones po, no? Isa pa ho sa nagiging issue ang sinasabi, bakit daw Visayas lang? I mean, kailan ho ba? Actually, dito sa mga pinagtatanong namin, ang request sana is eventually mag-roll out din sa ibang lugar po. Ano po masasabi po natin dyan? Opo, yan po yung plano. Yan po yung susunod na proyekto po. Kasi po, pilot area lang po muna yung Visayas. Dahil nung nagkaroon po ng pagpupulong, kasi ito po yung matagal na po talagang pinag-iisipan at pinagpaplanuhan kung paano po. Pero nung sumang-ayon po yung Visayas governors na magbibigay po sila ng subsidiya, na ipatupad na po ng Pangulo ang kanilang pangarap, ang kanyang pangarap na magkaroon po ng 20 pesos kada kilo na bigas. So kaya po nauna rin po doon, hindi lamang po doon sa pagbigay ng tulong ng Visayas governors or local government, kundi po marami po kasing stocks doon sa Visayas, and at the same time, yung Mindoro po na supplier din po sa NFA Rice, marami din po supply at isa po sila sa mga nagsusupply dito sa Visayas, kaya po nauna po doon. Pero eventually po magkakaroon din po ito sa NCR, sa Luzon po at saka po sa Mindanao. Yusek Claire, sino-sino po ba ang pwede lang pong maka-avail ng 20 pesos per kilo ng bigas na ito? Opo, ang sabi po sa atin, ni NFA Administrator Larry Lacson, and of course, sa pangunguna po ni Secretary Laurel, na kapag ka po bumili sa Kadiwa, anybody can buy. Pero iba pong mga guidelines po na manggagaling po sa lokal na pamahalaan. Tignan po natin kung ano yung kanila magiging guidelines. Uunahin po kaya nila ang mga mas nasa laylayan ng lipunan. Siguro po, kung ito pong presyo na to, siguro po mas maganda po talaga. Para sa akin po, para sa akin, unahin na po natin ang mga nasa laylayan ng lipunan. Kasi mas nangangailangan po sila. Okay. Pero as of the moment, kahit po sa Kadiwa, ang sabi po ay anybody can buy. Yusek Claire, ang tanong din siguro yung hanggang paano natin masusustain yung presyo na ito. Is this for a limited time lang? Or ang target ba natin is talagang kumbaga habang yun na talaga ang magiging presyo po niya? Uli, ang proposal po, ang kagustuhan sana po ng ating Pangulo ay masustain po to hanggang sa 2028. Yan po ang kanyang pangarap at talaga pong pagsusumikapan po ito ng Pangulo na ito po ay matupad. At pinabalak po at pag-aaralan din po para sa susunod na taon na maisama na po ito sa budget. Oo. Ay, isa ko pa pong tanong, Yusek Claire, sabi nyo ito ay kukunin, no? Yung iba dito ay kukunin sa mga magsasaka. Sapat na po ba ang magiging kita nila kasi napakamura nga po nitong 20 pesos per kilo, no? Parang dati imposible sa ating isipan. Pero kikita po ba ang ating mga magsasaka o baka malugi po sila? Kita po, kaya nga po ito sa subsidized as of the moment dahil nga po ayaw natin na hindi kumita yung farmers. Kasi ngayon po, binibili po ito sa farmers at binebenta po ito ng 33 pesos. Yan po yun. Same star na bigas, kaya sinabi natin maganda po yung quality nito. Hindi po makatotohanan yung sinasabi ni VP Sara. So, yung pong 33, ito po yung ngayon na regular na binibili sa mga farmers. So, hindi bibili ng napakababang presyo po. So, ganun pa rin po. So, wala pong, hindi po sasabihin na hindi kikita yung farmers dito. Kumbaga, ano po ito, no? Tinitignan din po natin yung interest ng mga local farmers natin. Opo. These are, well-milled rice naman. Yung pong nabibili po ngayon, na 33 pesos, opo. Okay. Okay. Last question na yun po from my part, no, Yusek, no. Na-discuss na kanina, di ba? Pero yung accessibility nito, strictly ho ba sa mga Kadiwa stores or eventually nasa palengke? Kumbaga para madali ho ma-access
ng ating mga kababayan po? Since kasama po ang lokal na pamahalaan dito sa proyekto pong ito, meron po silang gagawing guidelines. Depende po sa lokal na pamahalaan kung paano po nila ito i-distribute. Pero sa kadiwa po ay meron. Okay. Sa mga sumusuporta po sa inyo dyan at sa Pangulo, bakit po sa tingin nyo mahalaga na maipatupad ito sa ngayon sa gitna po ng iba't ibang issue na hinaharap ngayon ng administrasyon? Kasi unang-una po, kailangan po talaga natin ito pa rin at maibigay kung ano yung nararapat sa taong bayan. Lalo na po ngayon na medyo sabi nga po natin, kailangan po ng pagkain sa hapagkainan. So ito po ay isa sa mga maaari nating bigay solusyon po ng Pangulo para po maibsan ng kahit papano ang nahihirapan nating mga kapwa Pilipino. So sa kanyang pagpupunyagi at sa tulong din po ng ibang mga leaders po natin sa gobyerno, nagtutulong-tulong po sila. Kaya inaanyayahan natin po yung ibang mga leaders po natin na ang tingin nila ay itim ang bansa, ang kulay ng bansa, sumama na rin po sila, mag-join na rin po sila para makakita naman sila ng liwanag para sa taong bayan. Okay, naku, maraming salamat po Undersecretary Claire Castro sa oras niyo po. At yun nga, sa malinaw na paliwanag with regards sa guidelines po tungkol dito sa murang bigas. Magandang gabi po at mabuhay po kayo. Salamat Jake, salamat Ninya.